Dalawang pink na linya. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking dibdib. Humigpit ang kapit ko sa pregnancy test, ang mga kamay ko'y nanginginig. Hindi ko alam kung bakit ako natatakot. Hindi ba't ito ang matagal ko nang pinapangarap? Ang magkaroon ng sarili kong pamilya? Naalala ko pa ang ngiti ni Carlo, ang aking nobyo. Ang mga salita niya, tila isang sumpa, Maya, pangarap ko ang magkaroon ng pamilya na kasama ka. Ngayon, ang mga pangarap na iyon ay tila naglaho na. Ang dalawang linyang ito ay hindi simbolo ng kaligayahan, kundi ng isang panibagong pasanin na kailangan kong harapin ng mag-isa. Ang kinabukasan ko, biglang naging malabo. Ang kinang ng pag-asa, nawala. Makalipas ang ilang taon, ganito na ang buhay ko, isang sekretarya sa isang malaking corporate office sa Makati. Abala ako sa pagtatrabaho, ang bawat galaw ko'y mabilis at organisado. Alam kong kailangan kong maging matatag para sa aking pamilya. Para sa kanila. Pagsapit ng alas 5, lumabas ako ng office. Sinalubong ako ng 3 maliliit na mukha, puno ng ngiti at pagmamahal. Si Nathan, ang panganay, 10 taong gulang, mahiyain ngunit matalino. Si Chloe, ang nag-iisang babae, 8 taong gulang, masayahin at malikhain. At si Liam, ang bunso, 6 na taong gulang, bibo at makulit. Sa bawat yakap at mama na lumalabas sa kanilang bibig, naramdaman ko ang pagod sa aking katawan, ngunit ang aking puso ay puno ng pagmamahal. Sila ang aking lakas. Sila ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Ang aming buhay ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan namin. Isang gabi, habang pauwi kami, naglalakad kami sa makipot na daan ng aming urban poor community. Ang mga ilaw ng poste ay madilim at ang ingay ng mga insekto ay umaalingaungaw. Biglang may naramdaman akong sumusunod sa amin. Napalingon ako. Isang pulis. Nakasuot ng uniforme at ang kanyang mga mata ay matalim. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Maya, sabi ng pulis, ang kanyang boses ay pamilyar. Nanlaki ang aking mga mata. Rafael de la Cruz. Si Rafael. Ang matalik na kaibigan ni Carlo. Ang taong nagdala sa akin ng liham ni Carlo, ang liham na nagpapaalam sa akin. Ang liham na sumira sa aking mundo. Ang liham na nagpilit sa akin na itaguyod ang aming mga anak ng mag-isa. Ang sakit ng nakaraan biglang bumalik. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, ang aking tinig ay malamig. Bakit mo kami sinusundan? Nag-aalangan si Rafael. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng kalungkutan. Maya, kailangan nating mag-usap, sabi niya, mahina ang kanyang boses. Wala tayong pag-uusapan, Rafael, sagot ko, pilit na pinipigilan ang galit sa aking dibdib. Simula nang ibigay mo sa akin ang liham na iyon, tapos na ang lahat sa atin. Wala kang karapatan na manghimasok sa buhay namin. Ang mga bata ay nagtatago sa likod ko. Tiningnan ko sila at nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Ayokong makita nila ako na mahina. Kailangan kong maging matatag. Umalis ka na, Rafael, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Wala ka nang kinalaman sa buhay namin. Ngunit hindi siya umalis. Tumayo lang siya doon, nakatitig sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Mama, sino po siya? Bulong ni Chloe, habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi ako nakasagot. Ang lahat ng alaala ng nakaraan biglang bumalik. Ang sakit ng pag-iwan ni Carlo. Ang hirap ng pagtataguyod ng mga bata ng mag-isa. Ang pagmamahal na akala ko'y totoo, ngunit nauwi sa kasinungalingan. Biglang lumapit si Nathan kay Rafael. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang braso ni Rafael. Kuya Pulis, sabi ni Nathan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Kilala mo po ba si Papa Carlo? Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Ang tanong ni Nathan. Ang lihim ni Rafael. Ang lahat ay tila isang malaking palaisipan na hindi ko maintindihan. Ang kaba sa aking dibdib, unti-unting lumalaki. Nanginginig ang aking kamay habang nakatitig sa mukha ni Nathan. Ang kanyang tanong tungkol kay Papa Carlo ay tila isang balang tumama sa akin.
Paano ko sasagutin ang inosenteng tanong ng isang bata na, sa totoo lang, ay anak ko? Ang aking bibig ay tila nakasarado. Ang nakaraan, na matagal kong itinago, ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Bumalik ako sa presinto, ngunit ang isip ko ay nasa iba. Ang mukha ni Maya, ang kanyang galit, at ang pagdududa sa kanyang mga mata. At si Nathan, ang kanyang inosenteng tanong. Hindi ko mapigilang balikan ang mga alaala. Si Carlo at ako, matalik na magkaibigan. Laging magkasama, laging nagdadamayan. Nang makilala niya si Maya, masaya ako para sa kanya. Akala ko, siya na ang babaeng magpapatino kay Carlo. Pero nagkamali ako. Isang araw, lumapit si Carlo sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Rafa, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong umalis. Delikado. Hindi ko maintindihan. Nang araw na iyon, iniabot niya sa akin ang isang liham. Ibigay mo to kay Maya. Sabihin mo, patawad. Hindi ko na siya kayang panagutan. Hindi ko binasa ang liham. Pinaniwalaan ko lang ang sinabi niya. At nang ibigay ko kay Maya ang liham, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang sakit sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagluha. Hindi ko alam na buntis siya noon. At nang malaman ko, huli na ang lahat. Ang aking pagkakasala, unti-unting lumalaki sa aking dibdib. Simula noon, patago kong sinubukan na tulungan si Maya. Kailangan kong gawin ito para sa kanya, para sa mga bata. Araw-araw, nagpapadala ako ng pera sa pamamagitan ni Aling Nena, ang matandang kapitbahay ni Maya. Palagi ko siyang pinapaalalahanan, Aling Nena, huwag niyo pong sasabihin kay Maya kung sino ang nagbigay. Nakikita ko ang hirap ni Maya. Ang kanyang pagpupunyagi. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata. Nais kong lumapit, nais kong sabihin ang totoo, ngunit ang takot ay mas malakas. Takot na baka tuluyan siyang mawala sa akin. Isang hapon, habang nagmamaneho ako pabalik sa presinto, nakita ko ang maliit na ambulansya ng komunidad, mabilis na tumatakbo. Kinabahan ako. Sinundan ko ito. Pagdating sa ospital, nakita ko si Maya, umiiyak, hawak ang kanyang bunso, si Liam, na nilalagnat. Kuya Pulis, pakiusap, tulungan niyo po kami, bulong ni Maya. Agad akong lumapit. Ano po bang nangyari, ma'am? Tanong ko sa doktor. Mataas po ang lagnat ng bata. Kailangan po ng immediate attention. Pero mukhang wala silang pangbayad, sagot ng doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Agad kong kinuha ang aking wallet. Ako na po ang bahala sa lahat ng gastusin, doktor. Pakiusap, iligtas niyo po ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Tiningnan niya ako, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Salamat, Rafael, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang kanyang pasasalamat. Ang kanyang pagtitiwala. Naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Pagkatapos ng insidente, unti-unting lumapit ang mga bata sa akin. Si Nathan, mahilig magtanong tungkol sa aking trabaho bilang pulis. Si Chlo, gusto laging magpakulay at magbasa ng libro kasama ako. At si Liam, laging nakayakap at gusto laging maglaro. Ang bawat tawa nila, ang bawat yakap nila, ay nagbigay sa akin ng kakaibang ligaya. Ang mga bata, na hindi ko masabi sa kanila na ako ang kanilang ama, ay unti-unting naging bahagi ng aking buhay. Pero sa tuwing nagtatanong sila tungkol kay Papa Carlo, naramdaman ko ang kirot. Kuya Pulis, kailan po ba babalik si Papa Carlo? Tanong ni Chlo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nag-aalangan ako sa aking mga sagot. Busy lang si Papa Carlo, anak. Pero mahal na mahal niya kayo. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa aking dibdib. Ang kasinungalingan. Ang kinagabihan, matapos kong ihatid si Maya at ang mga bata sa kanilang bahay, nagmaneho ako pabalik sa presinto. Ang isip ko ay abala sa mga nangyari. Ang mga ngiti ng mga bata. Ang pasasalamat ni Maya. Ang kanyang pagtitiwala. Naramdaman ko ang pagmamahal na unti-unting lumalago sa aking puso. Habang dumadaan ako sa isang madilim na eskinita, nakita ko si Carlo. Nakikipag-usap siya sa isang grupo ng mga lalaki na may mga tatoo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga tinig ay halos pabulong. Nagtatago ako sa likod ng isang sasakyan, nakikinig.
Kailangan mo nang bayaran ang utang mo, Carlo, sabi ng isang lalaki, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Kung hindi, alam mo ang mangyayari sa pamilya mo. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng oras, sagot ni Carlo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nagawa ko na ang utos niyo. Iniwan ko na si Maya at ang mga bata. Naging malapit na si Rafael sa kanila. Ayon sa plano niyo. Nanlaki ang aking mga mata. Ang aking puso ay kumabog ng matindi. Naguluhan ako. Anong ibig niyang sabihin? Plano. Ang lahat ba ng ito ay may kinalaman sa isang plano? Hindi ko maintindihan. Sino ang mga taong ito? At bakit may kinalaman ako sa kanilang mga plano? Ang kaba sa aking dibdib, unti-unting lumalaki. Ang nakaraan, na akala ko'y nalimot na, ay tila bumabalik, mas masakit at mas mapanganib kaysa sa inakala ko. Ang tanong ni Rafael sa kanyang sarili ay umalinggaw sa isip ko, ano ang kinalaman ko sa kanilang mga plano? Ang mga salita ni Carlo sa eskinita, ang kanyang pag-alis noon, at ang biglaang paglitaw ni Rafael ngayon, lahat ay tila konektado. Ngunit paano? At bakit? Patuloy akong nababalot sa pagdududa, ngunit sa kabila nito, may kakaibang pag-asa ang unti-unting lumalago sa puso ko. Araw-araw, pagkatapos ng aking trabaho, nandoon si Rafael. Naghihintay. Nag-aalok ng tulong. Hindi ko siya maiiwasan, lalo na at nagiging malapit na siya sa mga bata. Nagsimula siyang tulungan si Nathan sa kanyang homework, maglaro ng mga board game kasama si Chloe, at kargahin si Liam habang nagkukwento ng mga paborito nitong superhero. Ang bawat tawa ng mga anak ko ay parang musika sa aking pandinig, at ang tawa ni Rafael ay sumasabay dito. Nagsimula akong masanay sa kanyang presensya. Ang dati kong galit at pagdududa ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Nakita ko ang kanyang pagiging mabait, ang kanyang pagiging pasensyoso, at ang kanyang pagmamahal sa aking mga anak. Hindi niya ipinararamdam na pabigat kami. Sa halip, binigyan niya kami ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Ang init ng kanyang mga mata, ang kanyang mga ngiti, ay tila nagpapagaling sa mga sugat ng nakaraan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang nakikita hindi lang bilang kaibigan ni Carlo, kundi bilang isang taong may puwang na sa aming buhay. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan, napansin kong nakatitig si Rafael sa mga bata na nooy mahimbing na natutulog sa sala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit may kalungkutan ding nakakubli. Parang may mas malalim siyang iniisip. Lumapit ako sa kanya. Rafael, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko, ang aking boses ay mahina. Ang puso ko ay kumakabog. Sana ay sabihin na niya ang lahat. Umiling siya. Wala, Maya, sabi niya, pilit nang umingiti. Napaisip lang ako kung gaano kayo kaswerte sa isa't isa. Hindi ako naniwala. Alam kong may malalim pa siyang tinatago. Ang bawat titig niya, ang bawat pag-iwas niya sa akin, ay nagpaparamdam sa akin na mayroon siyang malaking lihim na pinangangalagaan. Ngunit anong lihim? At bakit niya ito itinatago? Isang hapon, habang naglalakad kami pabalik mula sa palengke, nakita ko si Rafael na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki sa kanto. Nakasuot ang matanda ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim, at ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Nagtago ako sa likod ng isang puno, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kumusta na ang plano, Rafael? Sabi ng matandang lalaki, ang kanyang boses ay malalim. Nagiging malapit ka na ba sa kanila? Opo, sir, sagot ni Rafael, ang kanyang tinig ay seryoso. Unti-unti nagtitiwala na si Maya. At ang mga bata mas lumalapit na. Magaling, sabi ng matandang lalaki. Kailangan nating siguraduhin na walang makakaalam ng lahat. Lalo na ang tungkol sa mga bata. Nanlaki ang aking mga mata. Lihim. Mga bata. Anong ibig nilang sabihin? Ang puso ko ay kumabog ng matindi. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan itago ang tungkol sa mga bata? Ang pagdududa, unti-unting kumalat sa aking isip. Sino ang matandang lalaking iyon? At anong plano ang pinag-uusapan nila? Kinabukasan, may school program ang mga bata sa paaralan. Naghanda ako ng maaga at sinigurado kong magiging presentable kami. Nandoon na ang mga magulang ng ibang mga bata at ang mga guro. Nakita ko ang mga ngiti ni Nathan, Chloe, at Liam habang nagpe-perform sila sa stage.
Ang aking puso ay puno ng pagmamalaki. Ngunit nagulat ako nang makita ko si Rafael na lumapit sa akin. Nakasuot siya ng formal na polo shirt at slacks, at may dalang mga bulaklak para sa mga bata. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng kulay sa paligid. Ang mga magulang ng ibang bata ay lumapit sa kanya, binabati siya. Sir Rafael, ang gwapo naman ng anak niyo. Mana sayo, sabi ng isang babae habang nakangiti. Nga, Sir Rafael. Ang gagaling pa sa klase. Ibang klase talaga kapag galing sa inyo, dagdag ng isa pa. Nagsimulang kumulo ang dugo ko. Anak. Sinasabi ba nila na anak ni Rafael ang mga bata? Ang aking mga anak. Ang aking puso ay kumabog ng matindi. Napatingin ako kay Rafael, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga ngiti ng mga magulang, ang kanilang mga salita, ay tila mga pananakit sa aking pandinig. Hindi ito maaaring totoo. Pagkatapos ng programa, lumapit ako kay Rafael. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa galit. Rafael, sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong ngunit may bahid ng pagbabanta. Anong sinasabi nila? Anak mo ang mga bata. Ang mga anak ko. At sino ang matandang lalaking kausap mo sa community? Ano ang lihim na itinatago mo sa akin? Ang bawat salita ko ay tila suntok sa kanya. Gusto kong marinig ang katotohanan. Gusto kong malaman kung ano ang lahat ng ito. Ang aking puso ay puno ng pagkalito, sakit at pagdududa. Alam kong may malalim na koneksyon ang lahat ng ito sa aking nakaraan at sa pag-abandona ni Carlo. Naramdaman ko ang pagdududa na unti-unting lumamon sa akin. Ang mga mata ni Maya ay puno ng galit at pagdududa, at ang kanyang mga tanong ay tila mga balang tumatama sa akin. Anong sinasabi nila? Anak mo ang mga bata. At sino ang matandang lalaking kausap mo sa community? Ano ang lihim na itinatago mo sa akin? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding kaba sa aking dibdib. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Hindi ako nakasagot. Ang aking bibig ay tila nakasarado. Ang aking isip ay naguguluhan. Paano ko ipapaliwanag ang lahat sa kanya? Paano ko sasabihin ang isang lihim na matagal kong itinago, isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng aming binuo? Ang mga mata ni Maya, puno ng sakit at pagtataka, ay patuloy na nakatitig sa akin. Ramdam ko ang pagkabigo sa kanyang puso. Rafael, magsalita ka, sigaw ni Maya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. May ginawa ka bang masama? Niyakap ko ang mga bata, na nooy nagtataka sa aming pagtatalo. Alam kong kailangan kong protektahan sila. Kailangan kong protektahan si Maya. Ngunit paano? Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Ang takot ay unti-unting lumamon sa akin. Sa gitna ng aming pagtatalo, biglang lumapit si Carlo, ang dating nobyo ni Maya. Nagulat ako sa kanyang biglaang paglitaw. Hindi ko inakala na babalik pa siya. Ngunit ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Maya, si Rafael ang ama ng mga bata, sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Naglabas siya ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Isang VFA test. May jate test ako. Si Rafael ang ama, hindi ako. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang VFA test? Paano nangyari iyon? Ito ang katotohanan na matagal kong itinago at ngayon, ito ay inilantad sa pinakamasakit na paraan. Ang mundo ni Maya ay tila gumuho. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tiningnan niya ako, puno ng sakit, galit at pagkabigo. Rafael, paano mo nagawa to sa akin? Sigaw ni Maya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Bakit mo itinago ang katotohanan? Ang mga bata. Akala ko, naging tapat ka na sa akin. Ang lahat ba ng ito ay kasinungalingan? Naramdaman ko ang matinding sakit. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong tumusok sa aking puso. Gusto kong yakapin siya, gusto kong sabihin sa kanya na hindi lahat ng ito ay kasinungalingan, ngunit hindi ko magawa. Ang aking bibig ay tila nakasarado. Nagsimulang magsalita si Carlo, at sa bawat salita, mas lalong bumubuo ang buong larawan ng nakaraan. Maya, hindi ko ito ginusto, simula ni Carlo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi.
Pinilit lang ako. Nasa ilalim ako ng banta ng isang sindikato. Sila ang nagpapautang sa akin ng pera, at nang hindi ako makabayad, pinilit nila akong gawin ang lahat ng ito. Ikinuwento niya ang tungkol sa sindikato. Isang grupo ng mga kriminal na sangkot sa pagbebenta ng iligal na droga, na may kapangyarihan at koneksyon sa politika. Kung paano siya naging biktima nila. Kung paano siya pinilit na iwan si Maya at ang mga bata. At ang ICC test, patuloy ni Carlo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Pinilit nila akong manipulahin ang resulta. Para palabasin na ako ang ama. Para mailapit si Rafael sa inyo. Si Rafael ay inutusan nila na tulungan kayo bilang bahagi ng kanilang plano. Ang matandang lalaki na nakita mong kasama niya, si Don Alejandro, siya ang pinuno ng sindikato. Nanlaki ang aking mga mata. Ang lahat ng ito ay tila isang malaking palaisipan na unti-unti nang nabubuo. Ang aking pagtulong, ang aking presensya sa buhay ni Maya at ng mga bata, ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano ng sindikato. Ang aking pagtatago, ang aking pagkakasala, ang lahat ay may koneksyon sa kanila. Ang plano nila, Maya, sabi ni Carlo, ay gamitin si Rafael sa kanilang operasyon dahil pulis siya. At ang mga bata, gagamitin nila para sa leverage. Ang lahat ay tila gumuho para kay Maya. Ang kanyang pagkabigla, ang kanyang galit, at ang kanyang sakit ay kitang-kita sa kanyang mukha. Tiningnan niya ako at nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ang lahat ng inakala niya, ay kasinungalingan. Ang kanyang pamilya, nasa panganib. Maya, pakiusap, maniwala ka sa akin, sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi ko ito ginusto. Ginawa ko ang lahat para protektahan kayo. Ngunit hindi siya nakinig. Tumakbo siya, umiiyak at iniwan kami. Hindi ko siya napigilan. Naramdaman ko ang bigat ng pagkakasala. Ang aking puso ay puno ng pighati. Ang lahat ay tila nawala ng pag-asa. Nawala si Maya. At ako, naiwan sa gitna ng lahat ng ito, kasama ang aking mga anak at ang aking mga lihim. Ang gulo ay nagsisimula pa lang. Narito ang 5 kabanata ng ating kwento. Gumuho ang aking mundo. Ang pagkabunyag ng katotohanan na si Rafael ang tunay na ama ng aking mga anak, ang pakana ng sindikato, at ang pagtatago ni Carlo sa likod ng lahat ng ito, lahat ay bumagsak sa akin ng sabay-sabay. Tumakbo ako, ang bawat hakbang ay puno ng sakit at pagkalito, habang iniiwan ko sina Rafael at Carlo sa likod. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta gusto ko lang lumayo. Gusto ko lang mapag-isa kasama ang aking mga anak, malayo sa lahat ng kasinungalingan at panganib. Sa isang lumang apartment sa kabilang kanto ng Maynila, doon ako nagtago kasama ang aking mga anak. Malayo sa dati naming komunidad, malayo sa mga alaala at malayo kay Rafael. Ang aking puso ay puno ng sakit at galit. Paano niya nagawa iyon? Paano niya itinago ang isang napakalaking katotohanan sa akin? At si Carlo, ang ama ng aking mga anak, paano niya ako ginamit para sa kanyang sariling kaligtasan? Ang lahat ng pagmamahal at tiwala na akala ko'y naging totoo ay naging abo. Gabi-gabi, yakap ko ang aking mga anak, ang kanilang maliliit na katawan ay nagbibigay ng init at lakas. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Rafael, ang kanyang pagtanggi na sabihin ang totoo. At ang mga salita ni Carlo na nagbunyag ng lahat ng lihim. Hindi ako makatulog ng maayos. Ang takot na baka abutin kami ng sindikato ay laging nandyan. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga dating kaibigan, ngunit tila naglaho silang lahat nang marinig ang pangalan ng sindikato. Ang kanilang takot ay mas naging malakas kaysa sa kanilang pagkakaibigan. Ang aking cellphone ay walang tigil sa pagtunog, ngunit hindi ko sinasagot ang mga tawag ni Rafael. Hindi ko pa kaya. Kailangan ko ng oras para matanggap ang lahat ng ito. Naramdaman ko ang pag-iisa. Naghanap ako ng trabaho, ngunit dahil sa aking biglaang pagkawala sa dati kong company at sa lumalabas na balita tungkol sa sindikato, nahihirapan akong makahanap. Ang bawat interview ay nagtatapos sa pagtanggi. Ang aking pagkadismaya ay unti-unting lumalaki. Paano ko itataguyod ang aking mga anak kung ganito? Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, biglang may malakas na kumatok sa pintuan. Ang tunog ay nagpatayo ng aking balahibo.
Bumaba ang aking mga paa sa sahig at dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Ang aking puso ay kumakabog ng matindi. Nagtago ako sa likod ng pader at sumilip sa peephole. Nakita ko ang mga lalaki. Malalaki. May mga tatoo sa braso. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sila ang mga tauhan ng sindikato. Ang takot ay unti-unting lumamon sa akin. Nagsimula silang sirain ang pintuan. Wala akong magawa. Kailangan kong protektahan ang aking mga anak. Dali-dali akong lumapit sa mga bata, ginising sila. Mga anak, kailangan nating tumakas. Dali, bulong ko, ang aking tinig ay nanginginig. Lumabas kami sa likod ng apartment at tumakbo sa madilim na eskinita. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay naririnig ko sa likod namin. Tumakbo ako ng mabilis, ang aking mga anak ay hawak ko sa magkabilang kamay. Ang aking mga puso ay kumakabog ng matindi. Mama, takot po ako, bulong ni Chlo, umiiyak. Huwag kayong matakot, anak, sagot ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ligtas tayo. Lalaban si Mama para sa inyo. Sa gitna ng aming pagtakas, biglang may humila sa akin. Si Carlo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Maya, kailangan mong lumayo. Delikado sila, sigaw ni Carlo habang pilit akong tinutulungan. Nagulat ako. Bakit siya narito? At bakit niya ako tinutulungan? Ang lahat ng galit ko sa kanya ay tila nawala, napalitan ng pagkalito. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang iba pang tauhan ng sindikato. Masyadong marami sila. Hindi namin sila kayang labanan. Nahuli si Carlo. Nakita ko na sinasaktan siya. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit pilit siyang umiti sa akin. Tumakas ka, Maya. Ilabas mo ang mga bata, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nagbigay sa akin ng lakas. Kailangan kong tumakas. Kailangan kong iligtas ang aking mga anak. Nagtago kami sa isang madilim na sulok. Ang ingay ng paghaharap nila ay naririnig ko sa malayo. Ang bawat sigaw ni Carlo ay nagdulot ng kirot sa aking dibdib. Sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan, ginawa niya iyon para sa amin. Biglang tumahimik ang paligid. Ang aking puso ay kumakabog ng matindi. Lumabas ako mula sa pinagtataguan ko, dahan-dahan. Nakita ko ang mga tauhan ng sindikato na nakatayo, ngunit walang Carlo. Nasaan siya? Nagsimulang lumakad ang mga tauhan ng sindikato papalapit sa akin. Walang takas. Niyakap ko ang aking mga anak ng mahigpit at ipinikit ang aking mga mata. Handa na akong harapin ang lahat. Ngunit sa huling sandali, habang papalapit ang mga tauhan ng sindikato, biglang sumulpot si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakita ko siya na nakatali, binubugbog ng mga tauhan ng sindikato. Ang kanyang uniforme ay punit-punit at ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Maya, tumakas ka, iligtas mo ang mga bata, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahina bago siya nawalan ng malay. Bumagsak siya sa lupa. Nanlaki ang aking mga mata. Rafael? Bakit siya narito? Ang kanyang mga salita. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang sakripisyo. Ang lahat ay tila nawalan ng pag-asa. Si Rafael, ang ama ng aking mga anak, ay nasa bingit ng kamatayan. Ang aking mundo ay gumuho muli. Naramdaman ko ang sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Ang lahat ay tila isang bangungot na hindi ko magising. Nawalan ako ng malay. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Maya, puno ng takot at pag-aalala, at ang kanyang mga anak na nakayakap sa kanya. Ang sakit sa aking katawan ay matindi, ngunit mas matindi ang sakit sa aking puso. Nabigo ako. Nabigo akong protektahan sila. Ang lahat ay tila nawalan ng pag-asa. Biglang nagising ako. Ang aking mga mata ay hirap na hirap idilat. Ang aking ulo ay masakit at ang aking mga kamay ay nakatali sa likod ng aking upuan. Nasa isang madilim na silid ako. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay bumalot sa akin. Sa harap ko, nakita ko si Maya at ang aking mga anak, nakatali rin. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Nanlumo ako. Ang sindikato. Nahuli nila kami. Maya, bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig.
Tiningnan ako ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Rafael, magiging maayos ang lahat. Lalaban tayo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Maya-maya, bumukas ang pintuan. Pumasok ang isang lalaki. Matanda. Nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang mga mata ay matatalim at ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Si Don Alejandro. Ang tiyuhin ni Carlo. Ang pinuno ng sindikato. Magandang umaga, Rafael, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagmamay-ari. Nandito ka na sa wakas. Akala ko ay tatakas ka. Pero nagkamali ako. Ano ang gusto mo sa amin, sigaw ko, pilit na kumakawala sa tali. Huwag mong saktan ang pamilya ko. Ngumiti si Don Alejandro. Isang ngiting puno ng pananakot. Ang pamilya mo? Oh, Rafael. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ikaw ang aming mole sa pulisya. Ikaw ang gagamitin namin para sa aming operasyon. At ang mga bata, sila ang magiging leverage namin. Kung hindi ka susunod, alam mo na ang mangyayari. Naramdaman ko ang matinding galit. Ang aking puso ay kumabog ng matindi. Kaya niya bang gawin iyon? Gamitin ang aking mga anak para sa kanyang masasamang gawain. Hindi ko hahayaan. Hindi kailanman. Hindi ako susunod sa inyo, sigaw ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Tumawa si Don Alejandro. Tingnan natin, Rafael. Tingnan natin kung gaano katagal bago ka bumigay. Matigas ka, pero may kahinaan ka. At iyon ang pamilya mo. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Carlo. Nagulat ako. Bakit siya narito? Akala ko patay na siya. Ngunit ang kanyang mukha ay seryoso at may hawak siyang cellphone. Don Alejandro, tapos na ang lahat ng kalokohan mo, sigaw ni Carlo, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Nandyan na ang pulis? Nanlaki ang mga mata ni Don Alejandro. Carlo, ano ang ginagawa mo rito? Dapat ay patay ka na. Hindi mo ako kayang patayin, tiyo, sigaw ni Carlo. At hindi mo rin magagawa ang gusto mo kina Maya at Rafael. Alam na ng pulis ang lahat ng kasalanan mo. Nagkaroon ng barilan. Ang mga tauhan ni Don Alejandro ay nagsimulang magpaputok. Nagkaroon ng gulo sa loob ng silid. Sumigaw si Maya. Niyakap niya ang mga bata, pilit silang pinoprotektahan. Sa gitna ng lahat, nagsalita ako. Maya, patawarin mo ako, sabi ko, ang aking tinig ay mahina. Totoo, ako ang ama ng mga bata. At nagkamali ako. Pero simula ngayon, ipaglalaban ko kayo. Lahat. Sana ay mapatawad mo ako. Tiningnan ako ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit may bahid ng pag-unawa. Ang kanyang pagyakap sa akin ay puno ng pagpapatawad. Hindi niya ako kailangan sagutin. Ramdam ko ang kanyang pagtanggap. Sa tulong ni Carlo at ng mga pulis na dumating, nagkaroon kami ng pagkakataon na labanan ang sindikato. Nagkaroon ng matinding labanan. Ang bawat suntok, bawat sipa, ay puno ng galit at determinasyon. Ang bawat ingay ng baril ay nagpatayo ng aking balahibo. Sa huli, nahuli ang lahat ng tauhan ng sindikato at si Don Alejandro. Siya ay inaresto ng mga pulis. Ang hustisya ay natamo. Ngunit si Carlo, na nakipaglaban ng buong tapang, ay nakahandusay sa lupa, duguan. Carlo, sigaw ni Maya, umiiyak. Dali-dali siyang lumapit kay Carlo at niyakap ito. Lumapit ako kay Carlo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mabagal. Patawad, Rafael, bulong niya, ang kanyang tinig ay mahina. Patawad sa lahat ng kasalanan ko. Protektahan mo sila. Naramdaman ko ang pagkawala. Sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan, ginawa ni Carlo ang tama sa huli. Ang kanyang pagkamatay. Ang kanyang sakripisyo. Ang lahat ay tila nawalan ng pag-asa. Ang pighati ay kumalat sa aking dibdib. Ang laban ay tapos na, ngunit ang sakit ay nanatili. Nanlamig ang aking buong katawan nang makita si Carlo na nakahandusay sa lupa. Ang kanyang huling mga salita, ang kanyang huling paghinga, ay tila isang busina na nagpatigil sa lahat ng ingay sa paligid. Ang kanyang pagkamatay. Ang kanyang sakripisyo.
Ang lahat ng galit ko sa kanya ay tila nawala, napalitan ng pighati at pag-unawa. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang ospital ay tahimik, ang hangin ay puno ng lungkot. Si Carlo ay wala na. Ang kanyang huling sandali ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Siya, na dating nag-iwan sa amin, ang nagbigay ng kanyang buhay para iligtas kami. Ang mga bata, umiiyak, hindi maintindihan ang nangyayari. Niyakap namin sila ni Rafael, pilit na pinapakalma ang kanilang mga luha. Ang pagluluksa para kay Carlo ay masakit, ngunit nagbigay din ito ng kalinawan. Nagkaroon ng hustisya ang kanyang buhay, at sa kanyang pagkamatay, may bagong pag-asa na umusbong. Pagkatapos ng libing ni Carlo, kailangan naming harapin ang lahat ng kaso laban sa sindikato. Bilang isang pulis, at dahil sa aking pagkakasangkot sa kanilang operasyon, kinailangan kong magpaliwanag sa aking mga pinuno. Sinabi ko ang lahat ng katotohanan, ang pagmamanipula ni Don Alejandro, ang pagbabanta kay Carlo, at ang aking pagtatago ng impormasyon. Sa tulong ni Maya at ng kanyang mga patunay, at sa tulong ni Kapitan Ben na naniwala sa akin, napatunayang inosente ako sa anumang masamang hangarin. Bagkus, naging isang bayani ako sa mata ng publiko at sa mata ng mga taong nabiktima ng sindikato. Naging abala ang mga sumunod na linggo sa paglilinis ng pangalan ng lahat ng naapektuhan. Ang sindikato ni Don Alejandro ay tuluyang nabuwag at ang lahat ng kanilang asset ay kinuha ng gobyerno. Ang mga taong nabiktima nila nabigyan ng tulong. Ang komunidad na dating nababalot ng takot ngayon ay puno na ng pag-asa. Ang urban poor community na dating tirahan namin ni Maya, ngayon ay mas ligtas at payapa na. Ang lahat ay unti-unting bumabalik sa dati. Nagsimula kaming muli ni Maya at ng mga bata. Bilang isang pulis, mas naging dedikado ako sa aking trabaho. Si Maya, matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ay mas naging matatag. Bumalik siya sa kanyang trabaho at mas naging mahusay sa kanyang propesyon. Ang mga bata, mas lumapit sa aming dalawa. Tinawag na nila akong Ipapa, at ang bawat salita ay nagdulot ng kaligayahan sa aking puso. Sila ang aking buhay. Sila ang aking pamilya. Isang hapon, habang naglalaro kami sa parke, naglakas loob akong tanungin si Maya. Maya, simula ko, ang aking tinig ay nanginginig sa kaba. Matapos ang lahat ng nangyari, handa ka na bang buuin ang isang pamilya na dapat ay buo na noon pa man? Tiningnan ako ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Rafael, sagot niya. Handa na ako. Sa iyo at sa mga anak natin. Pagkalipas ng ilang buwan, sa gitna ng bukid na naging saksi sa aming mga hirap, nagkaroon kami ng isang simple, ngunit makabuluhang kasal. Hindi kami naghangad ng ingranding seremonya. Ang mahalaga, naroon ang mga taong mahal namin. Ang aming mga anak ang naging flower girls at ring bearers. Si Nathan, Chloe at Liam. Masaya silang tumatakbo sa gitna ng bukid, ang kanilang mga tawanan ay umalinggaw sa hangin, tila musika sa aming pandinig. Si Aling Nena, ang aming matandang kapitbahay, ay naroroon din, nakangiti at nakikipaglaro sa mga bata. Si Kapitan Ben, naroroon upang saksihan ang pagbubuklod ng isang pamilya. Niyakap ako ni Maya. Rafael, sa wakas, tayo na, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Pamilya na tayo. Buo na tayo. Pinikit ko ang aking mga mata, nilalasap ang bawat sandali. Ang amoy ng sariwang hangin, ang tunog ng mga ibon, ang tawanan ng aking mga anak, at ang presensya ng babaeng mahal ko. Ito ang tunay na kapayapaan. Ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang pangarap na natupad. Ang lahat ng pagsubok ay nagpatunay lamang na ang tunay na pag-ibig ay kayang lagpasan ang anumang balakid. Ang aming pamilya, na binuo sa pagmamahalan, pagtanggap at pagpapatawad, ay handa nang harapin ang lahat ng pagsubok na darating. Ang lahat ng lihim ay nabunyag na. At ang lahat ng sugat ay naghilom na. Sa aming minamahal na mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang bawat sandali na inyong ginugol sa pakikinig ay labis na nagpapasalamat sa akin, at kayo ang naging inspirasyon upang buuin ang mundo ni Maya at Rafael, kasama ang kanilang mga anak. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay tulad ng isang emosyonal na roller coaster para sa akin.
Damang-dama ko ang bawat sakit na dinanas ni Maya, ang paghahanap ni Rafael sa katotohanan, at ang unti-unting paghilom ng mga sugat mula sa nakaraan. Naging saksi ako sa pagiging matatag ni Maya bilang isang ina, sa tapang ni Rafael na harapin ang kanyang mga pagkakamali at sa huling pagtubos ni Carlo. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-ibig. Nais nitong ipaabot sa atin ang mahalagang mensahe na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagtanggap at pagpapatawad. Na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, may pag-asa laging naghihintay na ating yakapin. At ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay kayang pagalingin ang anumang sugat at buin ang anumang wasak. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat damdamin na nais kong ibahagi. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang kwento na sa kabila ng lahat ng pagsubok, mayroon tayong lakas na lumaban, magpatawad at magmahal ng buong puso. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kung mayroon man kayong mga saloobin, tanong, o gustong ibahagi, huwag kayong mag-atubiling magkomento. Ang inyong mga reaksyon ay lubos na pinahahalagahan. Hanggang sa susunod nating kwento, maraming salamat po.